Naniniwala ka pa ba sa kulam at barang? Isang karamdamang espiritual na tao lamang din ang may lalang sa tulong ng itim na salamangka. Hindi katang-isip ang kulam sapagkat maging sa ibang bansa, ito ay talamak at patuloy pa ring kinatatakutan. Una na nga sa southwestern Germany, Würzburg, Nepal, Papua New Guinea, Ghana, Africa, Brazil, Saudi Arabia, at maging dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mas malalim pang pag-unawa sa mga bagay na ito, partikular na sa mga insekto o hayop na maaaring ginagamit pala sa pangkukulam laban sa inyo. Kaya kung feeling mo ay kinukulam ka na, maging mapagmatyag dahil baka isa sa mga babanggitin ko ang ginagamit na pala sa inyo. At ang videong ito ay para sa iyo. Hello, what's up? Your best here. Ang pangkukulam o kulam ay mahirap ng paniwalaan sa panahon ngayon, lalo na sa modernong panahon. Subalit sa maniwala ka man at sa hindi, ito ay patuloy pa ring nagaganap, partikular na sa mga liblib na lugar o nayon dito sa atin sa Pilipinas. Mayroong karamdamang pisikal at karamdamang espiritual na kadalas ay hatid ng mga taong may masamang balak sa iyo sa tulong ng itim na kaalaman na maaaring nagpasalin-salin nga sa kanilang salinlahi. Ang karamdamang espiritual gaya ng kulam ay hindi kailanman malulunasan sa hospital, kundi sa tulong rin ng mga espiritual na manggagamot kagaya ng faith healer o albularyo. Halimbawa ng senyalis nito ay ang kapansin-pansing pagbagsak ng katawan, pamamayat, pananakit ng tiyan na wala namang dahilan, pagkatakot at pagkabalisa, hindi makatulog ng maayos sa gabi, at minsan ay may kung ano-anong tumutubo sa balat. May ilang pamamaraan na ginagamit ang mga mangkukulam o mga manggagaway sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Isa na rito ang effigies o paggamit ng mga puppet o manyika, spell, potion, herbs and spices, kandila, bato, at mga maliliit na kasangkapan sa kusina, at gayon din naman ang mga insekto. Ang mga insekto ay kanilang ipinapadala o inuutusan upang bisitahin ang taong paglalaanan ng ritual. Kakagat ito sa inyong balat at kukuha ng dugo sa pamamagitan ng mahiwagang sinulid na nakakabit dito. Patuloy itong mangyayari at habang patuloy ngang lumalala ang inyong kondisyon. Kaya naman narito ang listahan ng 8 insekto na maaari nilang ginagamit. Number 1, duhit. Number 2, langaw. Ito ay kakaibang langaw at kadalas ay malalaki. Number 3, tipaklong o grasshopper. Number 4, iwi o scorpion. Number 5, alupihan o centipede. Number 6, moth. Number 7, bukbuk. At number 8, uok. Kaya naman kung naisip mo na ikaw ay ginagawa na ng masama o kinukulam at saka makita mo ng madalas ang mga insektong ating nabanggit, ay mag-isip ka na dahil baka kinukulam ka na ngang talaga. Maaari kang magpatawas. Tingnan ang inyong mga daliri sa hiniliit kung ito ay pantay o kaya naman ay magpatingin sa magaling na albularyo. Isiping mabuti kung meron ba kayong nakaaway o nakasamaan ng loob sapagkat kadalasan ito ang nagiging dahilan. Mapanganib at nakakatakot ang kulam. Subalit kung nakararanas ka nito, ay huwag kang matakot at manalig lamang sa may kapal na higit na makapangyarihan. Ikaw, may kakilala ka ba na kinulam? Kulam
mambabarang, palipadhangin, tigalpo, usog, at kung ano-ano pang mga masamang lalang ng tao gamit ang itim na salamangka. Nakakatakot, lalo na kung ikaw ang pinapatungkulan nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga halamang dahon na maaari mong gamiting pangontra sa kulam at palipadhangin. Mga halaman na nasa tabi-tabi mo lamang din matatagpuan. Bakit nga ba tayo madalas kinukulam? Ang kulam ay maaaring namumuong inggit o galit o pagkamuhi sa iyo ng iyong kaibigan o kakilala. Pagkainggit na maaaring dala ng iyong pag-asenso, naabot sa buhay, posisyon sa trabaho, kasikatang tinatamasa, o kaya ay usaping pag-ibig. At dahil naiinggit siya sa iyo, kaya ipinapakulam kanila. Kaya kung nakakaramdam ka na ikaw ay kinukulam o mayroon kang kakilala na pinaglalaroan ng mangkukulam, dapat ay alam mo ang mga bagay na ito. Ano-ano nga ba ang mga natatanging halaman na kinakainisan, kinatatakutan o ayaw na ayaw ng mga mambabarang o mga mangkukulam? Number 1. Luyang itim. Ang luyang itim ay matagal nang pangontra sa kulam, sapagkat ito ay nagtataglay ng amoy o enerhiya na ayaw ng mga mangkukulam o mga masamang elemento. Kung feeling mo ikaw ay binabarang, magpatuyo ka lamang ng ugat ng luyang itim, ilagay ito sa pulang pouch at idikit sa iyong suot-suot na damit. Maaari ka ring magpakulo ng ugat nito at gawin itong tsaa. Kung ikaw naman ay mayroong tanim nito, ipwesto lamang ito sa pintuan ng inyong bahay at sa tuwing may darating na mga taong may masamang balak sa iyo, ay makukontra agad ito ng luyang itim. Number 2. Madricacao. Ang madricacao rin ay isang mainam na halaman na pangontra sa kulam. Kung may kakilala ka na maaaring kinukulam, kumuha ka lamang ng ilang tangkay ng dahon nito at ilagay sa ilalim ng unan. Labis na kinaiinisan ng mga masamang elemento o mangkukulam ang amoy ng dahon ng madricacao. Number 3. Bawang. Ang bawang ay mainam na pantaboy ng mga bad energy, lalo na sa mga aswang at mga mangkukulam. Ang amoy nito ay animoy nakasusulasok sa kanila. Maglagay ka lamang ng isang buong bawang sa bintana, pintuan o kisame, o kaya ay sa isang pulang pouch at parating dalhin o ilagay sa inyong bag upang hindi katablan ng mga palipadhangin o mga salamangka. Number 4. Laurel o dahon ng laurel. Maliban sa ang laurel ay mainam na sangkap sa pagluluto ng mga ulam o mga putahe, ito rin ay mainam na pangontra ng mga bad omen o mga bad energy sa paligid. Kumuha ka lamang ng isang lagayan na mayroong asin at samahan ng 6 na piraso ng dahon ng laurel. Ipwesto ito sa likod ng inyong mga pintuan dahil maaaring isa sa iyong mga bisita ay may maitim na balak na pala sa inyo. Sa tulong nito ay makukontra na agad ang binabalak nito. Number 5. Atis. Ang atis o dahon ng atis ay mainam na panlunas sa mga sugat sa balat, gamot sa ubo o sa sipon. At higit sa lahat ay pangontra din sa kulam. Kumuha ka lamang ng 3 hanggang 7 piraso ng dahon nito at pakuluan at gawing panghuling banlaw sa inyong paliligo upang maitaboy ang mga masamang elemento na maaaring dumapo sa iyo. Number 6. Lubigan. Isa ang lubigan sa
masasabing miracle plant dahil mainam itong panlunas sa empacho, sakit sa ngipin, galis, hika, walang gana sa pagkain at memory loss. Ganon din sa kulam. Kumuha ka lamang ng isang tangkay nito na mayroon pang ugat, stem at dahon nito. Pakuluan din ito at gawing huling banlaw sa inyong paliligo sa umaga man o sa gabi. Number 7. Pandan. Kilala ang dahon ng pandan bilang masarap na sangkap sa mga dessert, nilalagay sa kanin at flavor ng mga tinapay o panghimagas, at maging ito man ay kontra sa kulam. Kumuha lamang ng 7 piraso ng dahon ng pandan, pakuluan at gawing pampaligo. Sa tulong ng mga herbal na halamang ito ay makukontra ninyo at may tataboy ang mga bad omen o mga bad elements o mga palipad hangin o kulam na maaring para sa inyo. At syempre, ang pananampalataya pa rin at pananalig sa Diyos ang pinakamalakas na pangontra sa lahat. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.